daw sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan, hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas pa ng statement Anak ng teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988 kahit anonymous complaint. Anonymous! Pwede. Walang pangalan. Pwede na po yun. Basta may detalye. King Koy, huwag na kayong umasa dyan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Isang matagumpay na pagbati sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Opo. Dahil sa mahusay at maayos, mapayapang pagdaraos ng ating prayer rally sa Quirino Grandstand. Muli po ipinakita natin sa sambayang Pilipino at sa buong mundo na tayo ay may paninindigan. Hindi tayo tumahimik. Ating inalabas ang ating saloobin. Hinayag natin. Tayo ay nikiisa sa damdamin ng karamihan ng Pilipino laban sa mga anomalya. Ngunit ito ay nagawa sa mapayapa at maayos na paraan. At kita nyo naman, nung umalis tayo, katulad ng Enero, mas malinis pa kesa dati. Pati yung mga natagpuan natin, nakalat doon, nung dumating tayo, kinuha na rin po namin. Nakakahiya naman doon sa mga naglagay na hindi kapatid. Kasi di ba, pumasok tayo 15. Nag-set up. O, di ba, may mga kalat doon. Hindi naman natin kalat yun. Nung umalis tayo, kinuha na rin natin. Tinodo na. Tinodo na. Kaya ang linis at maayos at mapayapa. Yan ang kagandahan na magaling na organizer. Yan. Kaya salamat po. At pagkakaisa. Opo. At hindi lang po yan, lahat po ay maayos. Kahit hindi ka panalig attorney, nakakatuwa. Yes. Tinatawag tayong kapatid kahit hindi pa sila kasama. Nakakatuwa na lang. At salamat po sa maayos na parking. Lahat po ay pinapasalamatan natin. At nagpapasalamat din ang karamihan ng mga Pilipino na sa lahat ng institusyon, tayo ang nanindigan ng maramihan. Di ba? Yung malakihang pagkilos kumbaga. Wala lahat hindi naman sa pag-aano sa ibang grupo na ibang mga religious institutions ay wala ayaw nilang manindigan, pinili nilang manahimik. Kaya mission accomplished tayo dito sa ating isinagawang ito sapagkat naipahayag natin ang ating poot at pagkamunghi sa nangyayaring corruption. Lumabas ang dapat ilabas. Yan. At nagkaroon ng issue. Yung issue ay hindi namamatay at hindi mamamatay habang hindi nalulunasan. Yun na. Kaya lamang, dito mo makikita kung papaanong walang mangyayari dito sa moro-moro ng pamahalaang ito. Kita nyo sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pantatakutin mo? Yung mga nagpaprotesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. Diba? Unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari dito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, yan, nakarecord yan. Sige. Wala, Tony, baka magdati ngayon yung mga kasamahan mo. Sige. Well, anyway. Tinatakot tayo. Okay, ito naman. Dito ka magtataka. Yung kapatid naman niya, King Koy din. Si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman, di ba? Di ba ang daming congressman tinuro ni Diskaya.
tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico. Kailan lang lumabas? November 14 lang, may kaso na agad. Yung mga iba, wala pang kaso. Kengkoy. Diyan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Pero bago sasabihin, eto nakakatawa kay Remulla. Boying kasi dalawang Remulyang Kengkoy na yan Minsan magkakamali ka Pwede na lang natin sabihin yung mas gwapong Kengkoy at saka yung hindi kagwapuhang Kengkoy. Lakas mang asat talaga. Pero attorney, no? Teka mo na. Tapusin ko lang. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas pa ng statement gina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988 kahit anonymous complaint. Anonymous. Pwede. Walang pangalan. Susulat ako sa Ombudsman. Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng ombudsman. Basta may detalye. Minsan nga sabihin mo lang, si gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Opo. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun. Basta may detalye. Ito, hindi anonymous. Alam mo yung source. Therefore, mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat? Kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinitalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Di ba? Opo. Ayan na. Ayan ang detalye. Ayan ang detalye. Bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan May nagtanong na sa akin yan Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswerto nang siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Kung yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America, State Department, kung kailangan namin ng apostille sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada. Okay. May State Department ng Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document. Ayun. Pag pinadala mo yon dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as prima facie evidence of the contents thereof because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. To be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako. Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga
Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, may tinatakpan na baka masali si Presidente at si Martin. News naman eh. Oo, Maribel Hibionada, 3-in-1 yan. Lakso na yan. 3-in-1. Instant coffee. Ano yung kape? Maniniwala kami kay Saldi ko, andun na siya mismo sa loob ng nakawan. O naman, yun ang sinasabi natin. Personal knowledge, kula Sisi, Ping Daldal. Pabibo Kaboy, Pinky Blue Triangle Committee. Oo, yan. Oo, si Eduardo Garcia, magandang araw po, Attorney Ferdy, Miss Juby, salamat po sa mabuting pagkakataon na nakapag-live from Barangay 179, Caloocan City North. Yan. Morning, Ju. Good morning. Good morning. Manolito Outbreak 6038, yun nga pinagpipilitan niya lagi. Siya daw yung whistleblower. Yung 2024 pa lang nung pinagyabang na niya yung 5,500 flood control projects bago pumalpak. Yun nga ang sinasabi natin. Nawala. Krugs Kruger, good to see you back daw sa akin. More power. Yan. Freddy of Angeles City. Yan. Kawawa daw ang Pilipinas. Sabi nitong mga nagko-komento sa atin. Corazon Antonio, Lord, sana manaigang pagmamahal sa ating bansa. Mapagmahal naman ng Pilipino. Kaso mo, ang problema, may ilan lang yan, mapagmahal sa salapi. Sa salapi. Sa maraming salapi. Oo. Sabi ni Gabriel Nel, ha daw. Bangungot One, good morning everyone. Hope you're still having a nice day up to now. Again, hello from South San Francisco, Cali. Thanks. Yan, Mega Squad Timo. Bagsak na ekonomiya ng bansa ay sinabi nyo. Pinag-uusapan nga namin nung mga economic writers doon sa mga expert ng Daily Tribune kung paanong kinagtatawanan na tayo ng Vietnam ngayon. Grabing Vietnam, 7.2 ba? Yeah. Ang growth sa tayo naghihirapan sa 4. Aputoka 2009, mahal ng solar at di naman basta-basta in-install yan. Oo. Tanggalin nyo VAT ng kuryente. Napakamahal ng kuryente rito. Kaya yung FDI natin, bagsak yata. 40% yata ayon doon sa isang kaibigan ko. Tatakasan pa daw ni Sir Recto. Band of Brothers sila. Siguro yung magkapatid na Remulla. Baby Nice TV 22, good day, Attorney Ma'am Juice. Pero di nyo po matatanggi na magaling ang mga taktisyan ni BBM kasi nailagay niya ang chess pieces niya sa tamang posisyon. Pero kung ang chess pieces mo naman ay si Claire at si Larry Gadon, ewan ko muna. Leo Teneros, good vibes po from Doha, Qatar. Magandang good morning sa iyo. Sabi ni Tony Zamora, Attorney Ferdy and Miss Juby mula dito sa amin sa Panabo City, Davao del Norte, banana capital of the Philippines ba? Matutuwa si Senator De Lima dyan. Dapat dumalaw-dalaw siya dyan. Yun na. Maru Verso